In the journey of life, we often find ourselves facing trials that seem impossible to overcome. For one woman, the battle against breast cancer was a fight that left her feeling alone and uncertain. But in the darkest moments, when hope seemed distant, she turned to the powerful intercession of Saint Padre Pio. Ako si Marivic Santos, single po ako. Taga Project 4 Quezon City. 63 years old na po ako ngayon. Actually, minsan-minsan lang ako nagpupunta dito pag kami nagyaya lang, ganun. Pero nung last 3 punta ko dito, siguro dahil doon sa sakit ko na breast cancer. Kumbaga, kusa akong pumupunta dahil naniniwala ako na si Padre Pio ay isang miraculous na santo. Actually, marami akong dinasala na santo nung time na nagsasuffer ako sa breast cancer. Kaya yun, parang through Padre Pio, parang, kasi yung iba hindi ko naman alam kung saan yung mga church nila. Kaya si Padre Pio na lang yung pinuntahan ko. Yung time na kinikimo ka, hindi mo alam kung ano yung mga side effects ng gamot sa katawan mo eh. Tapos talagang nasa downside ka noon na hindi mo alam kung makakasurvive ka ba dahil yung effect ng gamot, hindi mo maano eh, wala kang ganang kumain, hindi ka makatulog, tapos lahat amuyin mo pa lang yung pagkain, ayaw mo na. So, nakatulong siya sa akin kasi araw-araw dinadasal ko yung stay with me, Lord, gano'n. Thy will be done talaga kung ano yung mangyayari sa akin. Through Padre Pio, parang siya yung naging ano ko lang, yung instrument ko na siya yung visible na madadasalan mo. Gano'n. So, kay Padre Pio lang ako na-assure ko na kakapit ka sa kanya. Every time pupunta nga ako dito, naiiyak ako dun sa imahe niya eh. Actually, kanina naiiyak na rin nga ako kasi nga parang feeling ko nandito kasama ko siya. Yan gano'n. Yan, naiiyak lang ako. Papasalamat. Kasi at least kahit pa paano nakakarating ako dito. Alam ko naman yung sakit namin, hindi namin alam kung kailan matatapos eh. Ang may papayo ko sa kanila, huwag sila mawawala ng pag-asa. Kapit lang sa Diyos, magtiwala na gagaling. Parang i-mindset mo na gagaling ako. Yun, gagaling ako. Kasi nung time na nagsisimula ako ng ganito, sabi ko lang, pagdadaanan ko lang to. Kaya sa tulong niya, pinagdaanan ko lang talaga ito. Kaya ngayon, puro pasalamat na lang. Every day is a blessing. Every gising is a blessing, di ba? Para ngayon, wala nang iniisip na mga negative. Kumbaga, ano na lang, offer na lang lahat sa taas. Actually, yung isang friend namin na may breast cancer din, sabi ko sa kanya, lapit ka kay Padre Pio kasi alam ko, isa rin siya sa nakatulong sa akin. Kaya yun, pinapayuhan ko siya na pumunta rin dito para at least bigyan din siya ng biyaya ng kagalingan. Kaya yun yung sinasabi ko sa kanya na pumunta ka kay Padre Pio, matutulungan ka niya sa paggaling mo. Actually, pupunta talaga ako dito para magpasalamat. Hinihiling ko sana nga every year makapunta or kung ano man, hindi man every year. Kahit na in between ng year, makapunta pa rin para magpasalamat. Siyempre, bagsak ka, di ba, dahil nalaman mo may cancer ka. Pero yung mga kapatid ko, hindi naman ako iniwanan. Saka mga kaibigan, full support naman sila sa akin. Kasi yun naman din yung kayamanan ko, mga kaibigan. Actually, mga prayer warrior ko sila. Yung mga prayer warrior ko sila. Kaya naniniwala sila na napagaling naman ako ni Padre Pio. Kaya sinamahan nila ako para magpasalamat. Sabi ko, magpapasalamat ako kay Padre Pio, samahan niyo ako. Sumama naman sila sa akin. Padre Pio, salamat at pinagaling mo ako. Inihiling ko rin na kung paano mo ako magagamit para mapagpatuloy kung ano man yung gusto mong gawin ko sa nalalabing buhay ko. Gamitin mo ako. Sana kung ano man yung gusto mo ipagawa sa akin, magawa ko. Miss Marivic's journey reminds us all of the power of faith, prayer, and the intercession of Saint Padre Pio.
What seemed impossible became a testament to God's grace and healing, proving that no matter how dark the path, light and hope can always be found. Let her story be a beacon of hope for those in need, a reminder that miracles can happen, and that with faith, anything is possible.